Hi guys! We visited the famous Lake Louise dito sa Alberta kasama si Kuya Richard at Ate Lisa. It's pre-summer nung pumunta kami kaya hindi gaano kalamig. It's advisable na pumunta na maaga para makapag-park kayo ng maayos. First time namin to kaya very excited kami. Dati sa postcards at internet lang namin to nakikita. Ngayon makikita na namin ng personal. The regular park pass is around $22 at ang parking fee sa Lake Louise is halos $37 and valid na siya hanggang 7 PM. Hindi namin expected na uulan at hindi kami nagdala ng payong. Kaya advice namin sa inyo, always check the weather forecast. Buti na lang at ambon lang at manageable pa rin maglakad kahit walang payong. The parking area is just 5 minutes walk away sa lake at habang naglalakad kayo, matatanaw nyo na siya. This lake is so famous sa Banff National Park kaya talagang dinadayo ng maraming tao lalo na tuwing weekends. Sikat na sikat siya dahil sa kanyang enchanting crystal blue waters. Ayan, we're here. Grabe, kahit pre-summer na, may winter vibes pa rin sa lugar na ito. Kitang-kita ang fog sa taas ng mga mountains and hindi pa fully melted ang ice. Natatanaw na namin ang blue waters. Legit nga guys. Kala ko edited lang ang mga pictures sa Lake Louise pero it's true, the water is so blue. Talagang mapapabuntong hininga ka talaga ng malalim at mapapasabi na thank you Lord. Aside from sightseeing and taking good photos, maraming pwedeng gawin around Lake Louise. Pwede kang mag-canoeing, kayaking, hiking, mag-gondola, at wildlife viewing. At kapag winter naman, pwede kayong mag-ice skating, skiing, and snowboarding. Tuwing summertime, medyo mahirap ang parking dito sa Lake Louise. Kaya kung gusto nyong hindi ma-stress, pwede kayong mag-shuttle. Yes, may shuttle po papuntang Lake Louise at pwede po kayong mag-book online at i-park nyo ang inyong sasakyan sa park and ride location sa Lake Louise Ski Resort. Short visit lang ang ginawa namin kaya sinulit namin ang lahat ng pagkakataon na makapag-picture-picture. Maraming tao na turista sa lake pero sa laki ng lake hindi kayo mawawalan ng spot to take photos. Sa inyong libutin ng buong lake at madalas ang mga tao ay nasa harapan lang. Kung may budget kayo, there are options for a hotel stay para ma-enjoy nyo ang ganda ng lake sa buong araw at ma-experience nyo ang sunset at sunrise. Tara guys, tignan nyo kung gaano kalinaw ang tubig sa Lake Louise. Grabe ang ganda niya. Based sa research, mga lumulutang na pinong alikabok na galing sa mga bato ng lake ang nagbibigay ng turquoise na kulay kapag tinamaan ng araw. Ay salamat, tumigil na din ang ulan. Time for more photos. Hindi nga pala advisable na mag-swimming sa lake kasi napakalamig ng tubig dito kahit na summer. At dahil natunaw na ang yelo, unti-unti nang bumabalik ang mga isda. Ayun, may nakita kaming isang isda. Kung mahilig nga pala kayo mag-fishing at bago kayo sa Canada, kailangan nyo po muna ng permit. And need nyo po pag-aralan ang mga rules and regulations. Pumunta lang po kayo sa Parks Canada website to know more details. Napaka-memorable ng pasyal namin dito. One of the best places na nakita namin dito sa Canada. Babalik-balikan namin ito at marahil mag-kayaking na kami sa susunod or mag-camping sa park kapag may time or bisitahin namin ang lake kapag winter time. Maraming salamat po sa pagsama sa amin at sa panonood. Please support our channel by liking this video and subscribe to our channel for more videos about Canada life and travels.
See you po on our next videos. Goodbye and God bless.